Ko lang tong tanong, baka kayo rin, marami nagtatanong sa ganito. Ano daw yung pinaka-the best na liquid na panghugas ng inyong kifi? Usapang kifi na naman, sinasabi ko sa inyo. Siyempre ako, para maibigay ko sa inyo ng awareness kung ano ba talaga ang pwede nyong gamitin, Cabs. In-interview kong aming OBGYN. Siyempre, nagbasa-basa din ng lolo mo kung ano sa mga maganda sa literature at sa mga pag-aaral. Kung base sa American Obstetrics and Gynae kabayan, ha? Ang pinaka-the best, kahit yung OB namin dito, walang iba kundi anong ginagamit mo? Plain water. Running water, kabayan. O yung tumatakbong tubig. Walang iba. Okay? Siyempre, tinanong ko si doktor, paano kung gusto nila gagamit ng mga feminine wash? O, ang dami na kasi ngayon na lumalabas ng mga feminine wash, Cabs. Iba-ibang produkto yan na ang tatapang. Sabi nila, kung desired talaga nila gumamit ng cleanser, gagamit sila ng mild, unscented, hindi yung sobrang bango. Marami dyan. Ang bango naman nito, ang tapang ng amoy. Wag yan. Or kaya gamit kayo ng tinatawag na emollient, yung nakapagbibigay ng freshness, yung panlambot, o kaya yung nagbibigay siya ng moisture. Kasi dapat yan, hindi dapat matuyo o tuyuan. Di ba? Kasi, Cabs, sa to lang kapag yan, yung sobrang dry, okay, hindi na naglalabas ng mucus, kamot ka ng kamot dyan, Cabs. Kasi bitak-bitak yan. Oo. Yan ang sabi ni doktora. Yan ang effect ng sobrang paggamit ng yung mga scented, yung mga harsh soap. Tsaka pag kayo naguhugas, yung labas lang, Cabs. Yung pinakamalaking lips, okay na yun. Huwag niyong kalkalin. Yan ang sabi. Huwag kayong magdadouch, ha? Marami dyan. Kung ikaw ginagamit mo bareta, sir, kung yung damit nga napapaputi niya, napapabango, yan pa. O yung bareta, Diyos ko, baka ang daming gumagamit ng bareta dyan. Huwag niyong i-scrub yan, Cabs, sasabihin nyo para mas malinis. Cabs, walang iba kundi tubig lang. Tubig lang, ha? Kung kayo magtataka, okay, tinanong ko rin sa doktor, Dok, is it normal lang na laging may mucus na nilalabas ang kanilang mga kifi? Sabi niya normal. Ang hindi lang normal kapag yan nagkakaroon ng amoy. Kapag may amoy, kailangan nyo na daw magpa-check up. Pero kung wala, it's a normal response ng katawan ng isang babae para alam mo yun, yung mucus na yan, Cabs, minuminuto yan naglalabas. Bakit? Protective yan. Pangsangga ba? For example, may mga bakterya dyan, para hindi pumaloob siya, hina-harbor niyan sa labas pa lang. Yan ang trabaho ng mucus. Kaya huwag kayong magtaka kapag kayo nilalabasan kayo ng clear liquid na yan, magtaka na kayo kapag yan, iba na yung amoy. Alam mo naman yan Sige nga, guhitan mo, amuyin mo. Ang ano dyan, ang normal na amoy daw niyan, according to OBGYN po, ha? Amoy. Ano yan, parang yung yogurt na amoy, maasim-asim. Yan. Pero kung yan manamis-namis, diabetic. Okay, Cabs, sinagot ko lang yung tanong nito. Para at least kahit paano, makatulong naman sa pagiging aware nyo. Kasi dito, Cabs, sa totoo lang, lahat ng mga nare-receive ko dito, siguro 80% sila ay merong mga infection. Vaginal swab, 100% Cabs. Pwede mo lang bilangin. Siguro sa 10 na nagbigay ng specimen, isa lang dyan normal. Lahat dyan may mga nana. Kasi dito hindi naman sila naguhugas kung kayo, ang pinakamagandang kung kayo meron kayong bidet dyan. Bidet yung kaloko. Totoo yan. At least di mo siya hawakan. Lalo na kung yung bidet mo parang pinapaling niya yung lips. May malakas na bidet. Ayaw mo yun, nakikiliti ka ba? Okay? So, yun lang, Cabs. So, wala kayong ibang gagamitin kundi plain water lang. Ang pinaka-the best, sabi ni doktora, para mabigyan yung ng mga normal flora nyo dyan, para mabalanse, plain water lang. Okay? Huwag nyong gamitan ng kung ano-ano dyan. Pagka gumagamit kayo dyan ng antibacterial feminine wash, hindi po recommended, Cabs. Okay? So, God bless everyone. Alagayin po yung kalusugan nyo, ha? Yung kifi nyo, alagayin nyo. Okay? Bye-bye.